Okay, mga loads. Okay. So, ayan, nakita nyo naman, oh. Ayan. Hindi naman kayo bulag. So, ito yung aking farm. Maliit lang to. Backyard lang. Kasi, kasasimula pa lang noong 2021. Nag-start sa dalawang itlog, no? So ngayon meron na akong 20 hen, no? At isang rooster. So yung rooster na yon, sa yung doon sa kulungan na yon ay hindi yon pwede i-breed dahil magkapatid. So ito ang kanilang mga anak sa aking first batch sa ayan, no. So ayan ang mga loads, malalaki. So 11 heads, ang lalaki ay siyam, ang babae ay dalawa. So ako, no, nagtatagal talaga ako sa tuwing first batch talaga, no. Dalawang cycle ko na to na experience sa tuwing first batch, unang papisa, no, marami ang lalaki. Okay? So ito ay siyempre ang aking Rhode Island Red laying farm. So kailangan ko mga babae. So maganda sana to kung mga babae, pero wala tayong magawa kasi dominant talaga yung lalaki sa first batch. Okay? So ayan, pangtatay na lang yan or pangbinta live or pang breed. So ito lang sasabihin ko sa inyo, mga lods. Nagsimula, no? Paano ba magsimula? Kasi maraming gusto ngayon magnegosyo. May pera, may puhunan, pero walang ideas. Kung may idea man, naunahan ang takot, na paralyze. Ito yung malimitan Tuwing mag-isip ng negosyo ay na-paralyze, unahan ng takot. No, dahil alam ko sawa ka na sa inyong trabaho or magre-retire ka na or gusto mong magnegosyo habang nagtrabaho. Napakahirap na desisyon yan. Magnegosyo at magtrabaho. Hindi kaya. Sabihin ko na sa inyo, hindi yan kaya. No, kahit nga dito sa focus lang tayo sa negosyo, focus lang ako sa negosyo, ay nangangapa ako. Wala akong puhunan. Talagang wala akong puhunan ito kasi simula. So paano ba magsimula nang walang puhunan? Execute, magsimula ka kung anong meron ka. Yun lang. Anong meron ka? Anong negosyo? Anong meron ka ngayon? Anong resources mo ngayon? Anong equipment mo ngayon? So yun lang ang gagamitin para makapagsimula. Ang importante dito ay makapagsimula. Kasi yung experience, yung technical, yung knowledge, yung skills na magiging skills mo dyan ay along the way ay experience mo yan, maranasan mo yan. Lahat pwede mong matutunan. Okay? So ito, ngayon may sasabihin ko sa inyo. Ikaw, boss, ikaw yun yung nanonood ngayon. Isa sa aking na-probe na ang manok pala hindi pwede i-breed na magkapatid o magkadugo.
Kasi may limitan ako sa aking pamilya, ay hindi talaga mawala yung native chicken, no? Lalo na dito sa probinsya. May alagang native chicken. Kasi ang native chicken, kawalan mo lang yan, nakagala yan eh. Oh? Sila na yung maghanap ng pagkain. No? Napaka ganda ng native chicken dahil wala kang anong pagkain. Pero ang kalimitan dyan ay magkasakit, maubos dahil inbreeding, no? Isa sa aking natutunan na hindi pwede talaga i-inbreed. Gusto ka sa production sa meat, so hindi pwede, nandyan yan sa science na hindi pwede mag-breed na magkapatid, magkaama, mag-ina, magkadugo. So ayun nga, sabi ko sa inyo, may matutunan tayo, may maranasan tayo. So isa sa aking naranasan ng inbreeding ay mahina ang immune system, madaling magkasakit, madaling mamatay. So ayan gani, kahit nga dyan, may nagkasakit pero naagapan. Pero makikita natin talaga ay sulit na hindi inbreeding ay hindi sakitin. Mabilis lumaki, malalaking itlog pag hindi inbreeding. So ayan. So wag ka nang maghanap ng perfect na business plan. Okay yan, may business plan ka na parang draft lang. Para importante dyan, simulan mo para malaman mo. Kasi kung sa sabi-sabi lang, kung sa video-video lang nakita nyo sa YouTube, sa dami-daming nakita nyong video sa YouTube, ay ma-overwhelm ka talaga. No? Ma-exhaust ka talaga sa mga information, ang daming information na ang iba mali-mali dahil gusto lang talaga ng views, gusto lang talaga ng content. Pero yung mga professional talaga, yung nagbibigay na tamang kaalaman, no? Bihira yun sa ibibigay sa YouTube o sa Facebook, sa TikTok. So kailangan mong magsimula dahil kayo lang din ang maka-justify kung maganda ang ganyang negosyo. So kung gusto mo meat production, siyempre every 3 months ka makapag binta. Pero may technique dyan. So target mo every 3 months. Pero may kumbaga hagdan-hagdan yan So mag-harvest ka ngayong na week, susunod na week, yan ang goal mo susunod na week, every week. Target is 50 heads, 1 kilo. Sa live lang yun. Pero kung gusto mo pang mas malaki yung kikitain mo, i-process mo. So sa manok, ano pwedeng i-process food sa manok? Chicken pastil, lechon, ano pa, tinula, restaurant, di ba? Mag-restaurant ka, mag-process ka, chicken nuggets, mag-process ka, di ba? Mas lumalaki kasi yung tubo dyan kung pinaprocess natin yung isang produkto. Manufactured natin, pinaprocess natin para mabuo yung isang idea na negosyo. So yun, malaki yung tutubuin mo dyan. So marami dyan sa meat, kung gusto mo naman sa laying, ang laying ay long term.
Once na magsimula na silang mangitlog, araw-araw ka na lang mamumulot ng itlog, mamumulot ng pera. Araw-araw yon. Lalo na nito, 5 years. Hanggang 5 years to yung Rhode Island Red. Okay? So along the way, mararasan mo rin kung gaano ka halaga yung hands-on. Hindi pwede sa umaga ka lang magpakita dito at uwi ka ng gabi saka ka magpakita. Hindi. Kailangan sa isang araw mag-serve ka dito umaga, tanghali, hapon, or 4 times sa isang araw. Talagang hands-on. Kasi hindi mo alam. Ayan parang natutulog sila. Ayan, pero may sakit pala yan. So malalaman natin yan pag may sakit yan. Pag naka na yung tuka nila sa lupa. Nakaganon, sungkod na. So may sakit yan. Pero sa ganyan na parang natutulog ay na mahingayan sila dahil maaliwalas ang panahon, mahangin, no? So, yan ang gusto nila. Okay? So, ano bang mas maganda ngayon? Tanong natin. Para sa mga viewers na wala pang idea dito sa pagmamanok, ano bang mas maganda? Meat type or laying type? Depende sa iyo. Depende sa iyong gusto. Gusto kang meat type at doon ka sa mga native chicken na Huluano, yung malalaki. Kabir, yung malalaki na klase na manok. Pero sa laying ka naman, mas maganda din ang white leghorn. Kaya lang sa white leghorn, yung breeder ng white leghorn, yung pure dyan na breeder ng white leghorn ay hindi yan nakalabas sa mga company. Hinuhold yan ng company. So ito lang yung nakita ko, Rhode Island Red. So ito lang aking nagustuhan dahil available sa market yung inahin at saka yung rooster. Okay, so brown egg o pinkish egg. Napaka fresh everyday. Ibinta, no? Paglabas mula sa pit, binta agad. So napaka fresh at saka organic. Dahil hindi ako nagbakuna. Okay, kung siyempre sa manok may magkasakit talaga yan. So may mga synthetic medication program tayo. So may hospital yan, may hospital dyan. Nakatago yung may sakit, sipon, ubo. Ginagamot. So importante pala sa pagmamanok, may meat type or laying type or breeder type. So yung wapalaki ka tapos bibinta mo yung pang breed. Ayan. So may tatlo pala tatlong breed na type ng negosyo sa manok. So ayan, depende kasi sa iyo. Kung hilig mo manok, dito ka sa manok. Kasi yung manok pinapatoka, so gumagastos araw-araw. Kung may puhunan ka, so may kita naman sa pagmamanok maliit. Kasi kung maliit lang din ang yung farm, maliit lang din yung kita. Pero kung malaki yung farm, malaki din yung kita, malaki din yung expenses. May kita, pero maliit. Dahil hilig natin, ayun. Itutuloy dahil hilig ibig sabihin ngayon, wag kang magnegosyo nang hindi mo hilig. So magnegosyo ka yung hilig mo. Kasi pag matalo ka dyan, malugi ka dyan, mag-aabono ka dyan, okay lang sa'yo. Dahil hilig mo diba? Basta hilig natin, hinahanapan natin ng paraan. Basta hilig natin
patuloy tayo kahit nag-negative tayo, kahit aabuno tayo. Sa negosyo dahil hilig natin Yun Yan, dapat yung negosyo mo ay hilig mo. Kaya maraming gustong magnegosyo dahil nakita nila na madaling umasinso. Yun ay mali na mindset. Dahil ang negosyo ay kailangan mo pang pagdaanan lahat. Kailangan mo pang dumaan sa butas ng karayom saka ka mag-success. Kailangan mo ng mahabang panahon para mag-success ka, para ma-master mo yung klaseng ng negosyo mo. Okay na mga boss, mga lods. So, yan lang muna ang ating update dito sa ating Rhode Island Red Laying Farm. Okay, so quick tour tayo sa aking batching, no? So, sabi ko nga kanina, ito yung first batch. Okay? So, ito yung aking roster. So, walang ngayon, walang breeding time kasi nag-incubate ako sa batch 5. Okay? So, ito yung batch 2. Batch 2. Ayan. Batch 2. Batch 3. Batch 3. Batch 4 pala Hindi pa ako batch 5 pala, batch 4 pala. So ito yung batch 3. Ito ay lalabas na sa brooding pin next day, no? O baka bukas na. Ang batch 4 nandito. Batch 5 na pala ako Sorry. So papakita ko sa inyo ang batch 4. Mahina ang batch 4 dahil sa isang batch ng isang load sa incubator ay 7 lang yung napisa. So ito yung hindi napisa So yun, batch 4 7. Batch 5. Ito yung batch 5 nakasalang. Yan, batch 5 yan 30 piraso. Ang batch 4 kasi is 16 lang. 16 tapos 7 lang yung 8 ang hindi na pisa. Ewan ko, nasa 50% lang. So inilagay ko doon at nag-reposition ako ng aking incubator. So ayan. So update dyan, tayo ako ng kubo para sa aking chicharon or pastries na sisimulan. Pero matagal na yan ang aking chicharon, matagal na yan. Pero hanggang ngayon nandyan pa rin at may budget na yan pang kubo. Kubo sana yan ng ng chicharon, kaya lang nag-stop na-convert sa manok. Ngayon bumalik, kukubo naman dyan. Okay? So pa-subscribe na lang mga lods, mga idol, mga boss, kung hindi ka pa subscriber para updated ka sa aking journey, negosyo, no? Okay? Business journey. Ronald Salanya business journey. Okay. Tips and tricks. Okay? Hanggang susunod. Paalam boss. Lods.